Attorney, napanood ho ba ninyo yung ikalimang SONA ni PBBM? Not so, only a portion of it. Opo. Pero marahil napanood po ninyo ang unang bahagi, Attorney. Ano ho yung masasabi po ninyo doon sa kanyang naging pahayag na may mga patong-patong na kaso pong ihahain laban po sa kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez? Alam naman natin, just like the observation of many, na alam naman natin na parang drama lang yon dahil kung ihambing natin sa mga kaso na seryoso at saka yung pagigipit na the administration filed against his critics, ang bilis pa ng kidlat. Meron agad na warrant of arrest. Pero sa kaso na he intends to file against his own uh, cousin, parang dumaan pa sa preliminary investigation, which should be the case. Yung cases na he filed against Senator Marcolita, Senator Estrada, at saka yung sa mga ibang mga kritiko niya. Pero there is an unequal treatment. So masasabi natin na parang hindi seryoso itong pinaplano niyang kaso na i-file against kay former speaker. Pero kung tingnan mo ng maigi, kung mag-file siya ng kaso ni speaker, masama din siya kasi if he will base his complaint on the General Appropriations Act, kasama man din siya pumirma doon. Hindi man yan maging batas kung walang pirma ang presidente. So, I don't know how they will base that case, but at this time, it is pregnant with a lot of skepticism na pang State of the Nation address lang para meron siyang maibalita sa taong bayan regarding his crusade against graft and corruption. Pero hindi impactful kasi talagang klarong-klaro na hindi seryoso yung kaso na yan. Opo, at sinabi din ho niya na nasa 25 billion pesos na ang na-freeze at nabawi po na halaga mula nga doon sa mga akusado na may kaugnayan dito sa flood control anomaly, Attorney. Masasabi ho ba ninyong magandang sukatan yan para masabi nating nagtagumpay na ang kanyang laban kontra korupsyon? How much is that compared to the trillions of pesos na nawala sa ating kabanang bayan? So, it's just parang kuwan lang yan crumbs, so to speak, sa kabuuan na nawala sa ating kabanang bayan. So, that's not something to be proud about na minakuha. Ang importante, yung malaking amount na nawala sa ating kabanang bayan at saka sa pananagutan ng mga officials who really looted our national treasury. Opo. Pangalawa sa nabanggit po niya yung issue po ng enerhiya at ekonomiya, Attorney. Ibinida po niya yung mga ayudang pinamimigay sa mga kababayan natin sa gitna ng krisis, mga subsidy at tax relief. Sa tingin ho ninyo, sapat na itong mga bagay na ito bilang solusyon, pangmatagalang solusyon o pansamantalang solusyon lamang sa mga krisis o problemang kinakaharap ng ating mga kababayan? Yung mga dole out sa ayuda, Jade, palliative lamang yan. Pansamantala lang. Hindi yan long term. Hindi yan sustainable. Kaya nga, the irony, yung mga beneficiaries na supposed to be happy about it, doon, tingnan mo yung survey, doon ang
malaking portion na naging unpopular siya at saka yun din ang sektor, yung class D and E, ang lalong lumalakas si Vice President Sara Duterte. So in other words, while a lot of people, poorest to the poor, uh, become beneficiaries of this ayuda, but it did not translate into trust at saka approval rating sa ating presidente. So maybe there's something wrong. What can 5,000 or small amount of thousands na matanggap nila? Hindi man yan maka-meet sa pangangailangan ng isa o dalawang araw bawat pamilya. Kaya nga yung State of the Nation Address ay hindi ito address lang sa buong bansa. Ito ay State of the Nation Address sa bawat Pilipino sa kanilang dining table, kung ano ang nasa loob ng kanilang dining table at saka yung pag-asa sa bawat pamilya. Kung is there uh, a luxury even to hope for a better future for our country. Yan ang state, the real state of the nation. Sabi pa nga niya, attorney, lahat ng posibleng gawin para mapababa yung presyo naman ng bilihin ay ginawa ng kanyang administrasyon. Ano bang tunay na batayan para masabi nating na bumaba yung presyo ng mga pangunahing bilihin? Alam natin, yan po yung konektado, no? Ramdam na ramdam ng ating mga kababayan sa ngayon. It has been 4 years and I think less than 2 years lang ang naiwan sa kaniyang administrasyon. The same promises na ginawa niya, yung first zona niya, na gusto niya pababain yung presyo ng bigas to 20 pesos per kilo. Pero hanggang ngayon, yung pangako niyan ay naipangako. Meron nga, pero iilan lang. At saka, sabi ng iba, ay hindi naman parang hindi naman maganda kainin. Pangalawa, tayo man din ang nagsusubsidize sa presyo na yan. So, it's a taxpayer's money that is being used to finance that small amount, small portion lang ng population na beneficiary ng 20 pesos per kilo. Hindi naman yan widespread. Pero until now, it's still a promise na hindi talaga natupad in a comprehensive at saka yung sustainable manner. So, hanggang ngayon, it's still a promise. Tingnan natin yung inflation rate natin, mataas talaga. So, what's happening to our country? The state of the nation is not sound to my mind. Opo, at yung mga Kadiwa store, binida din yan, yung mga 20 pesos na bigas at attorney. Sa sektor ng agrikultura so far, ang anong tingin mo naman doon sa kanyang naging report? Kaya nga, hindi widespread yung Kadiwa Center. Ilan lang ang maka-avail, limited, at saka hindi nga sustainable kasi it's being financed and subsidized by taxpayers' money. So, kukuha pa rin ng malaking pundo sa national government. Maganda sana yan, kasamang Jade, kung mayroong seryoso na programa from the very beginning at saka hindi na divert into unprogrammed appropriations na napunta doon sa mga ghost flood control projects amounting to hundreds of billions. In fact, sabi nga iba, trillions. Kaya nga, until now, people are clamoring for a real
honest to goodness investigation para matukoy talaga how much the money of the people has been stolen at saka who are really responsible. But meron naman tayong mga preconceived na mga idea kung sino talaga ang mga masterminds dito. At pero ang masama dahil the government is supposed to be obliged to serve and protect the people, but there is really a pattern of covering up this unprecedented anomaly. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan sa ating bansa since the founding of our republic. Opo. Yung singil sa kuryente, attorney, issue ng kuryente, sabi pa nga ng Pangulo ay nanawagan siyang amyendahan itong EPIRA Law. Kasi ito yung baga Dapat highlight lang. kahapon sa kanyang SONA, nakatanggap ng standing ovation at palakpakan. Oo nga, dapat lang matagal na sana yan. Pero until now, we are dependent on itong luma na source of energy natin na very expensive kasi uh, lahat ng sources of energy natin ay uh, kailangan ng crude, di ba? Yung mahal na masyado ngayon ang fuel. So the only way to uh, to have a program na parang bababa yung ating electricity or energy cost, pupunta tayo sa solar energy. But until now, it's not affordable to ordinary Filipino people. Sa mga mayayaman, meron at very expensive. Yan ang malaking hamon kasi how can that be access to ordinary Filipinos na para bababa yung kanilang presyo ng kuryente. So, if the government will finance massive giving of solar, panels o yung solar program natin na libre para sa buong Pilipino, maganda yan. Bababa talaga ang presyo kasi libre man ang energy galing sa ating araw. It's a God-given source of energy. But as of now, the technology is very expensive. Actually, binanggit na niya kahapon, attorney, yung tungkol sa yung usapin ng nuclear energy. Sa tingin ho ninyo, handa na po yung ating bansa patungkol sa issue na ito? Nako, matagal na usapan yan. Kung mayroong masinsinan na programa, that should have been done very early. Saka may mga debate pa yan kung yung Bataan Nuclear Power Plant ay workable pa ba yan, doable pa given yung lapse of time, or we have to construct a new one. Now, do we have money for that? Kaya nga, Jade, it's too late on the day to think about these noble programs na sayang naman yung 4 years and a half na napunta lahat yung pera sa ibang mga kamay na dapat that should have been spent for programs like energy, like itong ating nuclear power plant na yung safe, yung pumasa ng international standards. Dapat that should have been done very early. Yung ating ngang railway, hindi naumpisahan. Maumpisahan na sana yun, pero yung counterpart ng loan natin, hindi na napunta doon. Meron ng loan, pero kailangan ng counterpart. Pero yung counterpart ay napunta sa program. So,
lahat mga wasted opportunity, wasted time. And yet, at this time, he is still hoping, dreaming. So, para bang nanaginip tayo na nanaginip ng gising, okay naman, wala namang libre naman yung panaginip, libre naman yung, sabi nga, walang bayad yung panaginip, pero sana naman nagawa na ito yung pagka-start pa lang ng kanyang administration na he enjoyed a massive mandate from the Filipino people because of the support coming from the Dutertes. Pero ang nangyari, instead na ituloy yung unity, biniak mismo dahil that was the start of their grand plan, grand conspiracy to pin down the Dutertes. So lahat ng focus, lahat ng energy ay hindi napunta doon sa mga promises, yung mga magaganda na mga proyekto. Sana doon naipunta sa focus to pin down the Dutertes. And it was very costly, not only in terms of money but in terms of political capital. Opo. Ngayon, paano naman yan maibalik? Hindi na yan. Given the remaining years, remaining months in office. In fact, that was the penultimate State of the Nation address kasi in 2027, that would be his last State of the Nation address. So, what can we expect this last year na talking about big ticket projects, yung mga pang long term na parang para sa akin, it takes so many years to even start phase 1 of those projects. So, paano matatapos yan? Opo. Yan lang ang parang tingin natin dyan. Pero at the end of the day, kung ang Pilipinos ang tanungin, ang state of the nation, kung ano nga ang nandiyan sa kanilang pagkainan, every family, kung na-meet ba nila ang both ends meet, at saka mayroon pa bang pag-asa, talking about their future as a family. Yan ang real state of the nation. Opo, bago ko po ipasa kay Partner Admar, isa din po sa mga pinag-uusapan na online, itong ang nabanggit po o pangako o pahayag po ng Pangulo na possible ho daw by 2027 ay makakapaglunsad na tayo ng unang rocket launch. Itong ating bansa. Ano ho masasabi po ninyo? I think that should have been spoken coming from a very rich and powerful country na mayroong excess money. Imagine mag-rocket launch tayo into space. It entails so huge amount of money na mas kailangan natin gamitin para sa ating basic needs. So, para sa akin, parang ang priority ay hindi maganda. Dapat, as I said, that should have been a wish of coming from a very rich and powerful country which has so much excess resources to think about rocket launching in space. Attorney, may buntag si Admar po ito. Meron pong nabanggit ang Partner Admar, ate ng Pangulo, no, na hindi rin dumalo sa SONA ng kanyang kapatid. Ang sabi niya dito, kasi naalala natin last year na SONA, ang tumatak siguro na linya sa kanyang SONA ay mahiya naman kayo. yeah. Pero pinuna ito ni Senator Amy Marcos, sabi pa nga niya dito sa last na bahagi ng kanyang statement, anyari na sa mahiya naman kayo, iligtas pa rin naman
ang mga walang hiya. Attorney, ano masasabi niyo po rito? Yan ang obserbasyon ng kanyang kapatid. Ah, if I were the presiding officer, that observation is noted. Opo, pero Totoo yan. Opo. Kapansin-pansin po na ang mga sinasabi niyang nakulong doon ay iilan lang naman po, no? At hindi naniniwala ang taong bayan na wala doon sa kanyang mga nakaharap sa mga nakalipas at kasalukuyang SONA ang involve dito po sa skandal ng flood control po, attorney. Nakikita niyo po ba na wala nang pag-asa para may mapanagot pa dito at parang tila napipilitan na lang siya na mabanggit yung kapangalan ng kanyang pinsan kasi ito yung patuloy na nababasa at naririnig ng mga komento ng ating mga kababayan, attorney? Kaya nga, itong nangyari na unprecedented, historic na pangulimbat sa ating kaban ng bayan, hindi ito mangyayari kung walang grand conspiracy from the top. So, it talks about budget. So, yung budget process, mga malalaking highest officials of the land are the ones doing it galing sa proposal, yung doon sa discussion sa House of Representatives at saka sa Senate, doon sa BICAM, hanggang sa signing ng bill, hanggang nagawa yung General Appropriations Act. So, if the corruption is based on the General Appropriations Act, natural, who are the participants of this document? Who are the signatories of this document? So, ito talaga ang mga persons of interest. If I were to follow or if I were to parang sundan ko yung statement ni Director Matibag, sila ang persons of interest nito, yung mga nag-sign ng ating GAA. So, if there is going to be a serious masabi natin na totohanan talaga na investigation, you cannot spare one of the signatories of this document. Ang problema, involved ang presidente. Now, in order to parang come up with the result, so they have to find a full guy. So, they have chosen the speaker na parang na-stereotype din na closely associated with that project, with that grand conspiracy. Pero hindi yan magawa ni speaker kung wala ang presidente. In fact, before the General Appropriations Bill will be signed by the President, dadaan pa yan ng masusing review ng Office of the President mismo, yung mga tauhan niya. So, imposible naman na hindi malalaman yun kung mayroong mga isinama doon na hindi gusto ng Presidente. Now, just like what former President Duterte did, there was a budget na hindi malayong-malayo doon sa kanyang NEP, nung National Expenditure Program. He vetoed a huge amount of that project na nangyari yun. Pero walang veto na nangyari. May veto man, pero parang kuha ng pitans lang. So, my point is, people cannot really be convinced that there is really
honest to goodness investigation. Kung si Speaker lang, pero tingnan mo yung kaso ni Speaker. I do not wish Speaker to be sent to jail. Kung, ang ibig kong sabihin, kung anong treatment niya doon sa mga kalaban, kahit na walang basihan, tingnan mo kay Senator Rodante Marcolita, paano maging plunder yung hindi naman public funds? Malaki talaga yan na legal issue. And yet, probable cause was immediately, quickly established that led to the issuance of the warrant of arrest. Pero kay Speaker, dadaan pa sa preliminary investigation. So, magsabit pa si Speaker ng counter affidavit. It will take a long time. Baka dyan pa lang na level, ma-dismiss na ang kaso for insufficiency of evidence. Kasi ang defense speaker diyan, simple mo lang. I am not involved of the execution of the project. Kasi lawmaker mo lang ako. Hindi man kami nag-implement yan. Now, kahit na alam natin na kasama sa implementation, pero sa mga documents diyan, hindi naman yan lalabas yung mga pangalan nila. Kasi iba naman na departamento ang mag-execute, the executive branch. So, kung pagbabasihan natin yung evidence, yung rules natin, pwede si Speaker ma-dismiss ang kaso na yan kasi he is not involved in the execution of the project. Even though if to the minds of the people, he is part of the conspiracy, but conspiracy cannot be proved by mere inference or by mere conclusion. Kailangan niya ng ebidensya talaga na within the conspirators themselves, merong magtitestify diyan na kasama si Speaker. Pero kung speculation lang, hindi ma-establish yung conspiracy. Pero ang masama dito, yung mga rules natin are not evenly and fairly applied sa mga nasasaklal. Ibang klaseng rules ang i-apply doon sa mga political enemies, ruthless rules. Wala ng mga rules ka. Lahat na bending the law para lang mapunta doon sa bilangguan o yung detention center. Pero sa kasama, masinsinan yung due process. So, ito ang hindi mawala sa paningin ng taong bayan. Opo. Prof, doon sa Pax Silica Project, anong tingin po ninyo doon? Nabanggit din ho yan sa SONA. Well, I read something about it na it is destructive to our environment. Now, kuan masyado yan, Jade, highly technical, scientific yan. Pero ang tingin ko lang, bakit dito sa atin? And then, ang point ko, what's in it for us? Do we gain? Meron na tayong para sa atin dyan? Or is it given freely to yung operators? So, at saka what is this all about? Ang nabasa ko lang dito ay it will take a lot of our fresh water. So, kung yan ang mangyayari, yung cost of environment vis-a-vis yung benefit natin na meron ba yung presentation dyan. Kaya yung cost-benefit analysis, what's in it for us? Hindi pa yan malinaw na i-discuss ng ating gobyerno. Opo. Pero sa lahat po ng paksang nabanggit doon sa ikalimang SONA ng Pangulo, alin ho doon ang para po sa inyo ang good news?
good news, yung mga promises. Yung mga promises na para tayong, ang tingin ko dyan ay para bang daydreaming, parang ako, pinapatulog ko yung aking anak o yung aking apo, parang lullaby, I will tell a story about good things to come na para makatulog tayo. Makatulog yung anak natin. Yan ang parang tingin ko dyan. It's all about good words, yung parang dinala tayo sa isang magandang imagine world para makalimutan natin yung katotohanan. So, hindi naman talaga ma-deny na magaling magsalita si Presidente. So, yun, after that, ang tanong, ano ba ito? Yung magising tayo, ano ba ito? Realistic ba ito? Ano ba ito? Magagawa ba ito? Ma-improve ba yung kabuhayan natin? Tulad talaga naman, hindi naman yan magic wand yung SONA na pag magsabi, agad-agad meron. Pero ang SONA kasi, you are telling the nation what has this administration done during the last years at saka yung preceding year. As what has the administration achieved yung vis-a-vis yung pangako niya last year. Ito ang nangyari. I promised you na dito tayo pupunta. Ngayon, nandito na tayo. Ngayon, I will promise you again, my dream is to bring you to another level. Meron niyang parang credibility kung yung mga previous State of the Nation address ay natupad. Pero kung basihan natin yun, if we have to review the SONA starting in 2022 until now, kung meron tayong parang we have to sum it all or sum it up, meron tayong analysis, talagang we will come into conclusion na wala bang nangyari ito. Hindi man ito totoo. Wala man talagang nothing in his promise o in his promises starting with his persona na naging totoo. In fact, the opposite happened. Yung mga malalaking corruption ang nangyari. Dapat, kung may nangyari na corruption, yung sabi niya, mahiya naman kayo, dapat by this time, yung mga walang hiya ay nandoon na sa bilangguan, nandoon na sa bilibid. Yan ang maganda sana. Yung follow through, yung kanyang parang galit outburst noon. So, kung tanungin natin, ano na nangyari? Walang nangyari kasi wala namang true to goodness na investigation. Opo. Kung tingnan natin yung Blue Ribbon Committee, nakita naman natin how it is being covered up. Yung ombudsman, nakita naman natin na pinipili yung pinapailan ng kaso. In fact, ngayon, meron namang effort to bring down Senator Alan Peter Cayetano. Ang layo naman yung Taguig na alleged ghost projects. Nandiyan naman dapat yung nauna na may mga ebidensya na inisintabi. Pero nag-focus na sa isang I don't know bakit ngayon lang yan. Kung mayroon mang ghost projects yan sa Taguig, dapat umaalis nga na yan. Pero dahil kalaban, talagang hinahanapan ng paraan. Doon nag-umpisa yan sa 2019 Southeast Asian Games, pero hindi nga pwedeng ituloy yun dahil masama man si Secretary Vince Dizon. So,
nag-iiba, doon naman sa Pasig. I'm not defending Senator Alan Peter Cayetano, pero makita natin yung selective talaga. Ever since selective persecution. So kung may mga trophy, may mga accomplishments sila, gusto nila accomplishments at the expense of their political enemies. Na mas, kung may kasalanan man, mas hindi yun ang parang karumal-dumal as compared to the sins and the betrayals sa ginawa ng kanilang mga kasamahan, including those who are on top. So, this kind of uneven at saka yung unjust na treatment ay, as I said, hindi mawala sa paningin ng tao. Kaya makita mo talaga, surveys do not lie, numbers do not lie. So, yun, naging negative yung kanyang trust at saka approval rating kasi parang hindi na mabula yung mga taong bayan. Opo. Siguro, Prof, huli na lang. Papaano ho ba ninyo bigyan ng grado ang SONA report? Itong SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kayo na lang siguro, Jade, at saka Admar. Opo. It's to Santos on my part to make a grade. Yung grade na ibigay ng karamihan ng taong bayan, I join and I concur. Yun na lang. Opo.